Patuloy ang mga mungkahi sa Senado para maibsan ang inaasahang malawakang krisis pang-ekonomiya dahil sa digmaan sa Middle East. Nasa Senado si Gazi Sari para sa kabuuang detalye ng balita. Gazi? Nanawagan si Senator Risa Hontiveros na saluhin na ng pamahalaan ang napipintong economic shock, bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay Hontiveros, dapat nang ipasa ang isang emergency supplemental budget package. Batay sa tansya ng kanyang opisina, aabot ito sa 52.8 billion pesos na binubuo umano ng 12 billion sa transport subsidy, 2.8 billion sa agricultural subsidy at humigit kumulang 38 billion para sa OFW repatriation and reintegration. Hindi naman naniniwala si Hontiveros na walang bagong pondo sa 2026 budget para sa fuel subsidy na ayon sa DOE, 2.5 billion pesos lamang ang maaaring gamitin na continuing funds mula 2025. 2.5 billion pesos does not answer a potentially 12 billion peso problem. Kung alam nang bilyon-bilyon ang magiging butas, hindi pwedeng ganyan lang kaliit ang pantapat. Dagdag pa nito, may pwedeng pagkuhaan ng pondo para sa supplemental budget kabilang na ang 70 billion pesos mula sa discontinued flood control project noong 2025, 2.5 billion pesos na pondo for farm machinery ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Modernization, 17.5 billion pesos na pondo para sa pag-chair at pag-host ng bansa sa ASEAN 2026 summits. Samantala, habang patuloy ang pag-aaral upang maibigay na ang fuel subsidy, kinundi na naman ni Senator Win Gatchalian ang ilang gasolinahan na maaga at sobra ang tinaas ng presyo kaya pinaiimbestigahan niya ito sa DOE sa ngayon. Mula sa Senado, Gazi Sari, DATV News. Maraming salamat, Gazi Sari.